Hi guys! Ngayong araw nga pala ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking Christmas tree. Bali, ang theme ng aking Christmas tree for this year, 2025, ay yung classic na red and green color at tinatawag ko din itong Paskong Pinas dahil sa kulay niya. Noong kasing bata pa ako, ito yung madalas na kulay na nakikita ko sa mga Christmas tree. So bali, ang ginawa ko lang dyan ay nag-cluster ako ng mga ornaments o yung mga Christmas balls. Sa dami kasi ng mga ideas na nakikita ko sa internet, lahat sila magaganda kaya hindi ko na rin alam kung ano talaga yung gagawin ko. So napagdesisyonan ko na gumawa na lang ng cluster para mas madali siyang isabit. Alam nyo ba, last year ko pa nabili tong mga ornaments na to. Right after ng Pasko, nagsisil kasi siya. So, nabili ko siya ng mas mura at tinabi ko lang siya para sa susunod na taon. At sa tagal nga nun, isang taon, munti ko na makalimutan na bumili na nga pala ako nito. So, ayun, kung gusto nyo makatipid, para sa mga Christmas ornaments, mamili kayo after Christmas ngayong taon na to. Para next year, meron na kayong gagamitin. Huwag nyo lang kalimutan ha. So, mas madali kung gagamit kayo ng floral wall. Kung wala naman, okay na yung kahit anong panali. Okay guys, ito ang update ng ating Christmas tree. Sobrang daming ideas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. So, let's see kung anong kalalabasan ng Christmas tree natin. Una muna i-flock natin yung mga sanga-sanga niya. Kasi galing siya ng storage, kaya nakatiklo pa yung mga ano niya. So, this year, theme natin is yung classic red and green Christmas tree. Yung kung tawagin ko is Paskong Pinas. Kaya lang, parang konti yung nabili kong balls. So, more on gold pa din tayo. Pero at least, meron tayong mga accent na red and green pa din. Ito yung gagamitin natin ng ribbon. So, dahil nga red and green yung theme natin, syempre, ganong kulay din yung ribbon natin. And gusto ko may texture siya. So, magle-layer tayo ng ribbon. So, bali, ganyan yung mangyayari. Ganyan yung magiging itsura ng ribbon natin. So, bali sa ribbon, ang ginawa ko lang dyan, gumawa ko ng mga loop para makabuo ako ng tatlong parang tenga ng rabbit. Saka ko naman ikinabit dito sa ating Christmas tree. So, unahin ko lang muna yung ribbon kasi mas mahirap siyang ikabit. Kasi once na may mga balls na dyan, mahirap nang iiwasan mo kung saan mo ilalagay yung ribbon mo. So, mas okay na. Mas prefer ko yung ribbon mo na ilalagay ko. Yan. So, tsaka mas maganda yung may layering para mas ma-elevate yung itsura niya. Mas magandang tingnan. Parang mas full siya tingnan. So, sa paglalagay naman ng ating ribbon sa Christmas tree, gumawa lang ako ng malalaking parang C-shape, tapos ipapasok mo dun sa loob ng Christmas tree. Make sure mo lang na hindi siya matatanggal. So, ang ginagawa ko, yung mga stem ng Christmas tree, iniikot ko dun sa pinakang ribbon natin para hindi siya matanggal. Tapos, yung dulo naman ng ribbon, ginupitan ko siya para mas maganda yung tip ng ribbon natin. Ito naman yung close-up kung paano ko ginagawa yung ribbon sa mga hindi marunong. Pwede nyo pong gayahin kung paano ko ginawa yan, pero mas maraming ideas sa internet. Mag-search lang kayo at marami kayong iba-ibang klase, iba-ibang pamamaraan kung paano maglagay ng ribbon sa Christmas tree nyo. Actually, naguguluhan din ako kung paanong style ba yung gagawin ko kasi last year ito lang din yung halos ginawa ko. Kaya lang sa sobrang dami nga ng idea, gusto kong ilagay lahat pero hindi naman pwede kaya nag-stick na lang ako dito kung paano ko siya ginawa nung mga nakaraang taon. Alam niyo ba guys, ang Pasko dito sa Canada, hindi ganun kasing saya kagaya sa Pinas. Bukod kasi sa iba yung culture, marami ding mga tao dito na hindi Christian. So, hindi sila naniniwala. So, wala silang Pasko. At madalas, kapag Pasko dito, kami-kami lang din. Bukod sa kami-kami lang dito, wala namang kaming maraming kaibigan na bibisita sa amin or mag-get together. Nung unang Pasko ko nga dito ay malungkot. Makakain mo nga lahat ng gusto mong ihanda, nasa lamesa na lahat ng gusto mong mga putahe para sa Pasko, pero hindi pa rin ganun kasaya kasi alam mo yung pamilya mo nasa malayo. At yung time zone magkaiba. So, Pasko na sa Pinas, dito, hindi pa. Actually, isa sa mga bucket list ko yun na makapag-Pasko ulit sa Pilipinas. Malay nyo, baka may mag-sponsor. Kahit pamasahe lang oh. Anyway, so naglagay na rin ako ng ribbon dyan sa may harap. At kagaya ng mga ibang ribbon, ginupit ko na rin yung dulo para mas maganda yung tip ng ribbon natin. Sa paglalagay ng ribbon, huwag kayong mag-alala kung hindi yan masyadong maayos, kung medyo messy yan, at saka hindi pantay-pantay. Kasi yan yung magbibigay ng texture sa Christmas tree natin. Next naman na nilagay ko itong pinakamalalaking ornaments ko. Para mas maging sosyalin ang itsura ng Christmas tree nyo, try nyo siyang isiksik sa loob. Huwag lang yung basta nakasabit, try nyo ipasok hanggang doon sa may
gitna para makikita nyo. Huwag nyo lang siya basta isabit. Try nyo isiksik sa loob, magkakaroon siya ng kakaibang effect. Next naman, itong cluster na ornaments na ginawa ko. So, kung saan ko lang siya maisipang ilagay, actually wala namang rule sa paglalagay ng ornaments. Kung saan nyo lang siya trip o feel ilagay. Especially sa mga area na medyo marami pang space. Itong cluster, optional lang yan. Pero kita nyo naman yung difference kesa sa paisa-isa ng lagay, di ba? Mas maganda siyang tingnan, mas full tingnan yung Christmas tree nyo. Taon-taon talaga na-excite ako magawa ng Christmas tree. Kasi nung huling magawa ako ng Christmas tree, bata pa ako noon, elementary pa yata ako noon. Tapos, hindi naman ganyan karami yung mga pang-decorate namin, limited lang din. At higit sa lahat, paulit-ulit lang. Yung ginamit mo 10 years ago, yun pa rin yung gagamitin mo, paulit-ulit lang. Hanggat hindi nasisira. Next naman, dinagdagan ko ng mga gold kasi nakukulangan pa ako tsaka feeling ko ang dami pang spaces. So, kagaya lang din ng mga una, nilagay ko lang siya, pinagsisisiksik ko kung saan ko feeling na marami pang space para magmukha lang siyang full. Ang gusto ko sana yung idea na parang neat lang siya, kaya lang hindi ako sure kung paano yung kalalabasan niya. At saka wala akong ganong karaming time para mag-ulit ng Christmas tree decoration, kaya kung ano lang yung naisipan ko, yun na lang nilagay ko. Actually, hindi nga ako nagplano dyan eh. Kumbaga, bahala na lang si Batman kung ano yung kalalabasan ng Christmas tree ko. Pero mukhang okay naman. So far, maganda naman yung kinakalabasan niya. Medyo makalat nga lang siya, messy tingnan, pero okay lang yan. Carry lang. Sa mga oras na ngayon, inaayos ko yung ribbon, lumalayo ako at tinitingnan ko kung saan mga area na pwede pang ayusin. Tsaka saan yung mga area na marami pang spaces. Saka ko naman nilalagyan ng mga ornaments. Next naman itong snowflakes. Same lang din, nilalagay ko lang kung saan feeling ko meron pang spaces. Feeling ko punong-puno na yung Christmas tree ko, parang nabibigitan na siya sa buhay niya. Pero sabi ko nga, nung bata pa ako, limited lang yung mga ornaments namin, kung anong kulay lang yun last time, yun at yun pa din yung gagamitin mo. Kaya ngayon na kaya na natin bumili, sinusunod ko kung ano yung mga gusto ko. Next naman itong fillers. So, optional lang maglagay ng fillers, pero makikita nyo, mag-i-enhance yung texture niya. Parang mas magiging complex siya, mas maraming texture. Tapos sa bandang taas, nilagay ko naman yung color gold para mag-complement dun sa star ko na kulay gold. Ito palang Christmas tree ko ay 7.5 feet, kaya kailangan kong umakit sa hagdanan para maabot ko yung tuktok. Nakakatuwa lang din no, kasi dati yung Christmas tree, pag gumagawa ako, sa harap lang yung maraming design kasi sa likod, hindi naman daw makikita ng tao. So mostly ng design sa harap lang. Pero ngayon, hindi lang kita pero kahit sa likod, marami rin yung nakasabit-sabit. September pa lang ngayon at alam niyo naman sa culture nating mga Pinoy, pagpasok ng Burr months, Pasko na yon para sa atin. Pero alam niyo ba sa mga Canadian ngayon, nagpe-prepare pa lang sila para sa Halloween. Gusto ko nga sanang lumabas para bumili ng mga ornaments, kaya lang naalala ko, wala pa silang masyadong tinda kasi nga Halloween pa lang yung pinaghahandaan nila. Pagkatapos ko nga ilagay yung mga fillers, ito naman parang kandilang mahahaba. Actually, optional na lang to, hindi na siya kailangan, pero pandagdag kinang-kinang lang din at saka yung mga nakasabit-sabit. Kasi feeling ko parang masyadong stiff yung Christmas tree ko, walang umaalog-alog, walang kumikinang-kinang. At yan nga, hanggang dito na lang muna yung mga isasabit natin kasi napagod na ako dyan. At saka feeling ko okay naman na, masyado na siyang siksik. Wala na tayong spaces para paglagyan. Tsaka satisfied na ako sa mga pinaglalalagay ko. O 'di ba, maganda rin yung cluster kasi hindi ka na magsasabit ng maraming beses. So, sa isang cluster nga pala, meron akong nilalagyan na 5 to 6 balls. And after naman nun, syempre, hindi kompleto ang Christmas tree natin kung wala ang star ng Pasko, 'di ba? Actually, yung star na yan, gusto ko nang palitan kasi 3 years, mag-aapat na taon na siyang nagsisilbi sa akin. So, ito na yung look ng ating Christmas tree. Natapos ko na siya. Meron pala nga dyan nakasabit na cute na dog. Hindi ko na lang napakita kasi yan yung aking baby Pia. Ayan, so mag-montage lang muna tayo ng ating Christmas tree. Bali, ginawa ko siya sa loob ng 1.5 oras at syempre, hindi talaga makukumpleto kung walang regalo sa ilalim ng ating Christmas tree. Balik ulit tayo sa pagkabata ko. Alam nyo ba, nung gumagawa ako ng Christmas tree nung bata pa ako, yung mga regalo sa ilalim, lahat yun box lang na walang laman, tapos nilalagyan ko lang ng wrapper. At dahil nga tagtipid sa wrapper, yung harap lang yon kung ano lang yung makikita ng, yun lang yung may balot. Pero ngayon, yung regalo natin, totoo na. Isa rin sa mga pinagpapasalamat ko, na sa loob ng 4 na taon na gumagawa ako ng Christmas tree, yung mga regalo, totoong may laman sa loob. Hindi lang siya para pa-display. At ayan na, tapos na yung ating Christmas tree. Niligyan ko pala siya ng skirt sa ilalim para mas maganda. At ito na ang ating final product. Sinaksak ko na yan. Binuksan ko na yung ilaw. Hindi lang siya ganun kaliwanag kasi hindi uso dito yung sobrang liwanag ng ilaw. Though pwede mo naman lagyan ng additional Christmas light pero okay na sa akin yan. Ayaw ko rin ng masyadong maliwanag sa loob ng bahay. Lalo na bubuksan lang namin yan pagka uwi galing ng work. So okay na din yung dim light. Para ramdam na ramdam mo ang warmth ng Pasko.
Ikaw, patingin naman ng Christmas tree mo. Salamat!